spiritual foundation. Ang mahalaga ngayon, stronger spiritual foundation. Sa stronger spiritual foundation, kailangan ang recharging of energy every day. Kaya gawin ang mga aralin na ibinigay ng Supreme Master at i-develop ang kakayahan ng divine healing. So araw-araw gumawa ng divine healing para sa sarili, para sa pamilya, para sa mga tao, pati na rin para sa mga kaluluwa na nangangailangan ng divine healing. Ang pangangailangan ngayon sa mga tao ay siyang tiningnan ng mga activities natin sa spiritual side. Pangangailangan sa spiritual side. Na ito ay sadyang mahalaga sa panahon ngayon na ang process ng ascension, planetary ascension ng planeta ay lumalakas at lahat ng mga taong hindi makasabay sa enerhiya nito experience ng energy imbalance, na ibig sabihin napakaraming mga blockages na magaganap sa buhay. Kaya kailangan ng healing lahat ng mga negatibong enerhiya na maging sanhi sa mga blockages ng buhay. Mangyayari yan kung ang mga negatibong enerhiya ay makakonect sa energy field ng tao. Kaya ang ating mga aralin, mga aral na ibigay ng Supreme Master ay nakatutok sa pagbigay ng mga kaalaman, karunungan para sa lahat na gustong maging lumakas ang kanilang spiritual na pundasyon. Sa mahinang spiritual na pundasyon ngayon, mahirapan ang mga tao na makasurvive sa mga pagsubok ng buhay. Kailangan ang cultivation. So, ang inner cultivation na itinuturo ng Dogokan, angels, contacts, and connection. So, early morning, gagawin ninyo ang inyong mga gawaing mahalaga, angels, contacts, and connection. So, hindi lang sapat na makikita ninyo ang mga mahiwagang liwanag sa kalangitan, kundi napakahalaga na marinig din natin kung ano ang tinig ng Supreme Master at kung paano natin marinig, paano marinig ang tinig ng Supreme Master o ang Diyos sa langit, ay pakinggan ninyo sa kalabluban ng yung 7 dimensions of the soul. Instead of saying pakinggan sa puso, sa pakinggan sa 7 dimensions of the soul. You are not just only physical body with the heart or the puso. You are 7 dimensions of the soul. Kaya mahalaga na matutunan ang advanced lesson ng spiritual foundation. Ang advanced na lesson ng College of Mystery. College of Mystery ang tawag niyan. Mga aralin na mismo ang nagtuturo sa katuruan ay ang Supreme Master ng langit o ang Diyos mismo. Kaya sa mga gawaing yan, magagawa ninyong madiscover ang mga malalim na misteryo sa inyong buhay. Gumawa kayo ng mga exercises ng conscious astral travel. So isa yan sa mga aralin na kailangan natin matutunan, na maging conscious tayo, maging conscious kayo sa inyong mga paglalakbay sa spiritual na mundo. Sa sinasabi ko ang katotohanan na ito, lahat ng mga taong matutulog
ay magpasyal sa spiritual na mundo. Walang tao na hindi pumasyal sa spiritual na mundo pag sa panahon ng kanyang physical na katawan ay matutulog. So lahat ng mataong matulog, ang kanilang mga kaluluwa na katawan ay maglakbay sa spiritual na mundo. Ngunit hindi lang conscious, na ibig sabihin nakalimutan nila na sila ay lumabas sa kanilang physical na katawan at doon mamasyal sa spiritual na mundo. Kaya isa yan sa mga mahalagang aralin na kailangan natin matutunan para maging conscious tayo sa ating tunay na pagkatao. So ang aralin ng College of Mystery ay nakaikot-ikot yan sa pagkilala ng iyong sarili. So know thyself, na ibig sabihin kilalanin mo ang iyong sarili. Hindi lang sa puso na yung naramdaman tungkol sa iyong sarili, kundi sa mas advanced na kahulugan ng misteryo ng iyong buhay. Kaya mahalaga ang gisingin ang spiritual na kamalayan. At ito ang sadya ng ating mga activities ngayon, na gisingin ang mga spiritual na kamalayan ng mga tao upang lumiwanag ang kanilang mga kaisipan sa spiritual na mga katotohanan at makahanda sa sarili sa mas malaking magaganap sa mga panahon na darating. Malaking mga bagay o mga pangyayari ang darating na kailangang paghandaan ng malakas na liwanag ng kaluluwa para hindi madulas at mabigo sa buhay. Kaya dalawang puwersa ang nagbanggaan ngayon at patuloy itong nagbanggaan na dalawang puwersa na sabi natin na art of life and art of destruction. And then for the art of life, so that is spiritual awareness. Pabalik-balik ko naman itong sinasabi. Art of life, spiritual awareness, and then lumalakas ang iyong spiritual na kamalayan. Gising na rin ang iyong spiritual na kamalayan sa pagbubukas ng mga advanced information of spiritual function na natutulog lang nandyan sa inyong 7 dimensions of the soul. Kung inyong gagawin ang mga lessons ng art of life, unting-unting magising ninyo ang mga nasasabing mga advanced information of spiritual function na natutulog sa inyong katawan. Hanggang sa magising yung mga napakahalagang mga informasyon ng iyong spiritual at lumalaki ang iyong liwanag. Kung malaki ang iyong liwanag, malalim din ang kapangyarihan ng iyong kaunawaan. Kaya hingin sa Diyos ang malalim na kaunawaan, ang karunungan. Karunungan kumilala ng mabuti sa masama para matutunan ang mga bagay na hindi kayang maabot sa kaisipan pang tao. Nang ang panahon na darating ay lubhang kailangan ang mas malakas na liwanag. Even by this time, without powerful spiritual foundation, it is so difficult to survive the trials in life. Maging siya ngayon, kung wala ang iyong malakas na spiritual na pundasyon, mahirapan kang mag-survive sa mga pagsubok ng buhay. Napakalalim ang enerhiya ngayon at kailangan ang presensya ng mga anghel sa kalangitan upang subaybayan ang iyong buhay, sasamahan ka sa iyong mga lakbay o paglalakbay dito sa physical na mundo at dalhin ka sa kaharian ng Diyos. Kaya pakinggan ang mga tinig nandyan sa kaloob-looban ng iyong 7 dimensions of the soul. Nandyan sa kaloob-looban ng iyong puso't
kaisipan, nandyan sa kalooban ang iyong kaluluwa at espiritu, nandyan sa kalooban ng iyong liwanag at yung kamalayan na espiritual. Kaya sikaping mabuti na magawa ang mga aral na ibinigay ng Supreme Master sa College of Mystery at lahat ng mga practitioners ng Angels Contacts and Connection. Ang mission ay ang pagtulong na ma-enlighten ang mga spiritual na kamalayan ng mga kapatiran. Kaya may mga gawain na ginagawa ngayon, mahalagang mga gawain na iniutos ng Supreme Master na ating gawin. Kaya kami ay palaging naglakbay sa mahalagang misyon na ibinigay ng Supreme Master. I am writing the book of Dugukan. Na ibig sabihin, ngayon ay ang aklat ng Dugukan ay ginagawa para may mga aral ang mga tao, hindi man sa mga tao ngayon, kundi sa mga taong mga darating sa kapanahunang darating, at upang ding mabigyan natin ng tuunang mga bagay kailangan natin bigyang pansin sa panahon ngayon. Sa mga practitioners ng Dugukan, kailangan ang mas malalim na spiritual na kaunawaan ngayon. Napakadulas ang mundo. Sa napakadulas na mundo, ang lahat ng mga taong hindi nabuksan ang kanilang spiritual na kamalayan, maging practitioner ka man sa Dugukan, ay hindi ka rin makaintindi at maligaw rin sa tunay na landas na ating kailangang tahakin dito sa mundo upang tayo ay makarating sa kaharian ng Supreme Master. Kaya lahat ng mga aralin ngayon kung paano ka pumunta sa kaharian ng Diyos sa langit ay ibinigay na ng Supreme Master. Nasa tao na ngayon, ang kulang na lang ay yung pagtanggap ng katotohanan na ibinigay o ipinalabas ng Supreme Master. Kung hindi ito natin maintindihan, at talagang hindi natin maintindihan kung hindi bukas ang ating spiritual na kamalayan. Anumang klaseng pagpaliwanag na kailangan nating gawin upang maintindihan ang tao kung hindi bukas ang kanyang spiritual na kamalayan, na para sa kanila yung mga bagay na spiritual, katotohanan na katuruan na galing ng Supreme Master ay mga hindi tunay na katotohanan, mga kalokohan lang. Kaya hindi magawang maabot sa kaisipan ng tao. Sa napakadulas na mundo ngayon, bakit napakadulas ang mundo ngayon? Nang ang panahon ngayon, nagbagaan dalawang puwersa. Kaya sabi ng Diyos sa langit, anak, may karunungan ka. My son, be wise. You have that wisdom. Kung wala ang karunungan, hindi natin maintindihan kung ano ang mga nagaganap sa ating kapaligiran ngayon. Sa mga sakit, hindi natin makayang matalo ang mga kalaban na mga sakit. Sakit sa kaluluwa, sakit sa physical na katawan, sakit sa mga dimensions ng kaluluwa na mortal ang kalagayan. Sa may mga dimensions ng kaluluwa na mortal ang kanyang kalagayan, ang physical na katawan. Kaya pag magka-cancer ang physical na katawan, hindi natin alam, hindi ninyo alam kung ano ang dapat na gagawin upang maisalbar ang physical na katawan. Kaya ibinigay ng Supreme Master ang paraan, ang kapangyarihan kung paano gamutin ang iyong physical na katawan. Kaya ang sagot, inner cultivation. Why you do healing? Bakit gamutin ninyo ang inyong physical na katawan in such a way that you don't know? Inner cultivation. So, ibig sabihin,
wala tayong spiritual na mga pinag-aralan. At then pag mayroon tayong spiritual na pinag-aralan, gamutin ninyo ang physical na katawan ng dahil gusto ninyong madibilap ang inyong spiritual foundation upang makaabot sa kaharian ng Diyos. Kaya it is the meaning of my son be wise. Yan ay isang kahulugan sa kautusan ng Diyos, my son be wise, anak, pag maalamon. Kung walang kaalaman, may malaming misteryo ng buhay na hindi natin kayang mapangalagaan upang ating maunawaan. So, ang pangalawang mahalagang lesson that could be the mother lessons na young requirement ng bawat tao, hindi lang sa mga selected na mga tao, bawat tao, upang makaakyat sa kaharian ng Diyos sa langit, ay ang pag-practice kung paano mo papangalagaan ang iyong physical na katawan sa paraan na angkop sa batas ng Diyos. So ano ang paraan na angkop sa batas ng Diyos na kailangan mo sa pangangalaga ng iyong physical na katawan? Kaya pag-aralan natin ang divine healing na nangangahulugan, natural healing. Huwag lasunin ang physical na katawan sa mga negatibong enerhiya na makapag-block sa iyong energy body na to the point na hindi mabuksan ang iyong spiritual na kamalayan. Ang ibig sabihin, ang physical na katawan ay susi rin yan sa iyong spiritual na kaunawaan na kailangan mong gamutin sa pamagitan ng divine healing, natural healing, na ibig sabihin huwag lasunin ang physical na katawan ng mga chemicals na hindi anggop nito at ng mga negative energies na maging sanhi rin sa pagka-poison ng energy body na magdudulot sa pagkasira ng mga cells sa katawan. Kaya, kailangan natin maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mind power control poisoning. Na ibig sabihin yan that would involve chemical poisoning, radiation poisoning, negative energy contaminations by the web of yung mga ibang version ng system of activation of energy. Na ibig sabihin, we must be careful. You must be careful the way you do your inner cultivation, the way you do your healing, and what's the healing that can suffice the second mother law of God, yung kautusan ng Diyos, naturalness. Kaya divine healing, mag-aral ng divine healing. Kaya itinuro ng Supreme Master kung ano ang paraan ng divine healing. At dadaan yan sa inner cultivation. Dadaan yan sa proseso ng mga aral na ibinigay ng Art of Life 172. Bakit dadaan dyan sa aral ng Art of Life 172? Because the mysteries in your life is within you. Dahilan ang mga misteryo ng iyong buhay ay nandyan sa loob mo. Nandyan sa loob ng iyong 7 dimensions na hindi yan makayang gisingin sa pamagitan ng mga material lang na mga bagay. Kaya kailangan ang kabuuang kaliwanagan sa paraan natin makamtan na ibinigay ng Supreme Master, Angels Contact and Correction or Art of Life 172. So magdasal tayo sa Panginoon. Nang tayo ay naniniwala sa Panginoon, ay yan ay magandang gawain ng bawat tao na magdasal sa Diyos at makinig din kung ano ang sinasabi ng Diyos. Kaya ano ang higher form of prayer? That's meditation. When you meditate, you are going to listen the voice of the Supreme Absolute deep within you. Ibig sabihin, pag mag-meditate ka, that is mas mataas na paraan ng pagdarasal ang meditation. Kaya maraming mechanism ang meditation. Ang release ngayon ng 72 Spiritual Division or Sun 72 Foundation or ng Supreme Master. Ibig sabihin ng Supreme Master, Omni Supreme Absolute. That is regardless of the name of your God, and then the true God, which is ultimate, that is omnipower, omniscience, omnipotence, omniscience. Ibig sabihin,
universal consciousness. Kaya't iba't ibang mga pangalan ng ating mga pinaniniwalaan. Ngunit isa lang ang Diyos na Diyos sa lahat, na kailangan natin mayroon tayong complete surrender to the most absolute. Kaya kailangan ang universal na aralin din na makapagbukas sa ating spiritual na kamalayan. Kung hindi mabuksan ang ating spiritual na kamalayan, sino bang tao dito sa balat ng lupa o tao sa mundo? Mortal ang kanyang kalagayan na may kakayahang hindi makahatol sa kanyang sarili sa bawat panahon na gagawa siya ng desisyon. Anong ibig sabihin yan? Simple lang ang ibig sabihin. Sa panahon na sabihin ko ito na ito ang tama, nang dahil yun ay ang mali. Kaya ang kaalaman ng taong matututo sa kaalaman ng tama at mali. Ano ang sabihin ng kaalaman ng tama at mali? Siyang ibig sabihin ng kakayahan sa pagkilala ng tama at mali, yan ay ang aralin na ating pinag-aralan ngayon, na hindi sa College of Mystery. Ano ang ibig sabihin? Mga aralin yan ng ating fundamental na mga karunungan, na sa panahon na tayo ay may paniniwala at nang tayo ay may paniniwala, bawat panahon na ito ay sabihin natin ito ay tama, nang nakita natin yan ay mali, base sa ating mga paniniwala. Kaya pag sabihin man natin ito ang ating katotohanan ng Diyos, nang ang Diyos ay nagpakilala sa atin sa pangalan na ito, ngunit ang ibang mga pangalan ng Diyos ay hindi na yan totoo, nang dahil hindi yan sinasabi sa atin. Kaya ano ang katotohanan ng only God when we are going to localize the name of God? Ibig sabihin ba, dilocalize natin. At yan ang naging basihan ng ating katotohanan at kabutihan, ang pagsunod sa batas ng Diyos. Ngunit anong ang batas ng Diyos na makapag-ahon sa iyo sa iyong kahirapang espiritual upang ikaw ay tunay na makaakyat sa kanyang kaharian? At ano ang basihan ang iyong pagsunod sa mga batas at kautusan ng Diyos kung hindi natin alam ang misteryong malalim sa katotohanan ng ating buhay? Kaya kilalanin mo ang iyong sarili, hindi sa liwanag ng paniniwala ng iyong puso't isipan, kundi sa liwanag ng banal na Espiritu, na siyang magbibigay sa iyo ng liwanag upang iyong maintindihan ang misteryo ng Diyos. Malalim ang misteryo sa Diyos. Kaya, ang ibig kong sabihin, hindi natin makamit ang tunay na pag-akyat sa kaharian ng Diyos na ating pinaniwalaan kung hindi natin makikita ang kanyang tunay na liwanag, na sa bawat panahon na sasabihin natin na tayo ay tama at ang iba ay mali. That is the teaching of morality. And which is really good, because teaching of morality, that is the basis of our righteousness. But how could we equate when we want to go into the universality of the truth of the Supreme Absolute? How we are going to equate? Paano ba natin ito maintindihan? Sabi ng Diyos in the person of the Supreme Master Jesus Christ, let's reiterate, do not judge so that you would not be judged. Huwag kang maghatol. Bisaya, huwag kang maghukom. Ayaw paghukom, baron hindi ka hukuman. And that is the commandment of God, do not judge. Because whenever you make judgment, you will be judged. And whenever you will make judgment, you cannot avoid making discrimination. Nakita ba natin na sa bawat panahon nagagawa tayo ng paghukom or hatol, ay hindi tayo makaiwas na makagawa ng diskriminasyon. Kaya sasabihin natin ay yan ay masama silang lahat, kaya hindi sila makapasok sa kaharian, kundi itapon sila sa dagat-dagatang apoy. Kung ano ba yung kahulugan nang wawasakin ng Diyos ang kanyang gustong wasakin, nang ang Diyos ay mahabagin sa nais niyang kahabagan at maawain sa nais niyang kaawaan.
So ano ang kahulugan sa mga taong na binawasak ng Diyos ng dahil sa kanilang kasamaan? Kaya maraming colors ang katotohanan ng misteryo ng Diyos. From the teaching of this knowledge into wisdom, from the teaching of wisdom into the realization of the soul, and into the ascension of light into higher dimension. Kaya iniimbitahan ang lahat ngayon. Iniimbitahan ang lahat ngayon ng mga tao sa mga aralin ng Angels Contacts and Connection. Para matutunan natin gamutin ang ating mga sakit sa physical na katawan at sa mga spiritual na katawan. May mga sangkap na mga katawan sa ating physical na katawan na kailangan gamutin. At kung ano-ano ang mga iyon kailangan natin pag-aralan sa Colegio de Misterio na ibigay ng Supreme Master na ang tawag niyan Sacred Spiritual Science. Sacred Spiritual Secret. Kaya science din kay scientific yan, to see is to believe. Kaya sasabihin ko sa lahat ng mga nakinig ngayon sa aking mga sinasabi, huwag kayang maniwala sa aking sinasabi. Gagawin lang ninyo nang yan ay kailangan gagawin ay yung katuruan natin mga aralin na ibinigay ng Supreme Master sa Sacred Spiritual Science. Na ibig sabihin, siyensya yan ng spiritual na kailangan mong gagawin, to see is to believe. Rather than you are going to believe my words, maniniwala kayo sa aking sinasabi kagad. At wala na kayong pagkakataon na gagawin ang mga aral na ibinigay. Kasi naniwala na kayo. Kaya the teaching of Dugukan is very certain. Klaro at walang kadududa ang mga aral na ibinigay ng Dugukan. Ang mga aral na ibinigay ng Dugukan is beyond belief. Lampas ng paniniwala. At mahalin natin ang ating mga paniniwala. Kahit ano ang ating mga paniniwala, tama man o mali ang ating paniniwala, mahalin natin ang ating mga paniniwala. Nang dyan, dahil sa ating mga paniniwala, naging mabuting tao tayo. Dahil sa ating mga paniniwala, minahal na din ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay, kahit hindi pa natin kilala ang Diyos. Pero nandyan palagi sa ating mga puso. Gagawin lang natin ang mga aral na ibinigay. Kaya ang aralin ng Dugukan na ibinigay ay hindi bawal ang paniniwala. Kailangan lang matutunan natin na ang mas mataas sa paniniwala ay ang pananampalataya. Kaya again, sinabi ng Supreme Master in the person of Jesus Christ in the past, mga taong maliit ang paniniwala, mga taong maliit ang pananampalataya, ngunit napakalaking mga paniniwala. Kaya ano ang kaibahan ng paniniwala at pananampalataya? Bisaya pa, mga taong jutay o pagsalig, pero dagko kay pagtuo. That's the truth. So much people have that kind of belief, but not as much as kind of faith. Ang kailangan lang na pananampalataya, mayroon kang faith as if the seed of a mustard. Do you see sino bang alam yung liso, buto ng mustard? Malaki ba yan ang mustard? Liso? Napakaliit lang. Kasing laki lang kaunti ng isang munggo. Hindi kaya makakita ng buto ng mustard na kasing laki ng buto ng kasing laki ng niyog, bunga ng niyog. Just very small seed, but so much powerful. Na ibig sabihin, enough faith, and faith is powerful, and what is that kind of faith needed? Na mabuo natin ang katotohanan ng pananampalataya. That is enough faith needed. Na ibig sabihin, 99.9% is not enough faith. It is not enough because there is still lacking 0.01%. Na ibig sabihin ng enough faith is
that is 100% complete. Kaya huwag natin pirasi-parasuhin ang ating mga sarili. Dagdagan natin ang kapangyarihan ng ating paniniwala upang ito'y maging pananampalataya. Ang pananampalataya maging pasakatuparan ng iyong kaluluwa or soul realization. Ang soul realization ay magbibigay daan ng isang taong makaakyat sa kaharian ng Diyos. At ngayon ang panahon na gawin ang mga aral at ang mga gawaing spiritual responsibilities. Nasa paglalakbay kami ngayon nang may iniutos ang Supreme Master sa akin tungkol sa aklat na kanyang ipinagawa sa akin. Kaya marami akong mga ginagawa ngayon. Pero hindi nagbabago ang ating mga routine, lalong-lalo na sa mga teachers of the art of life. Sa panahon na kayo ay nakapasa ng Angels Contact and Connection, nandyan sa inyo yung authority to teach lessons of Angels Contact and Connection. Kaya magtuturo kayo ng buhay. Hindi kayo magtuturo ng mga nakabubulag na mga kamangmangan. Ang ituturo ninyo, divine healing, spiritual counseling, at saka art of life. At bawat araw gagawin ang mga lesson upang lumago. Ang inyong mga liwanag lumaki, na ibig sabihin maging malakas. Kung malaki ang liwanag, malakas din ang energy ng liwanag na yan. At patuloy ang iyong paglakbay papunta sa kaharian ng Diyos at ikaw ay sasamahan ng Diyos, kaya huwag kang matakot. Huwag kang matakot sa mga pagsubok ng buhay. Huwag tumiwalag sa landas na iyong tinatahakan. Ayan ay daan patungong kaharian sa Diyos. Yan ay iyong daan patungong sa tunay na tagumpay. Kailangan lang ang disiplina sa spiritual. Mental discipline ba? Na ibig sabihin, ang yung momentum or endurance. Yan ay mahalagang lesson ng Supreme Master. At ito ang katotohanan ng mga kahirapan ng bawat buhay. Maging sa mga insekto man o sa mga mahalaga sa mga tao. Maging sa mga alien at sa mga inkanto. Ito ay ang katotohanan, yung mga kahirapan sa buhay. Walang taong maging mabuting leader na makagiya sa mga tao pag hindi siya daranas ng mga kahirapan. Walang taong maging mabuting leader pag hindi siya maging daranas o makaranas ng mga kahirapan. Lahat ng mga tao ay kayo ay leader sa inyong buhay. Kaya 7 dimensions of the soul. Na ibig sabihin sa mga dimension ng iyong kaluluwa, nandyan tumira ang Diyos pag buksan ninyo ang inyong mga dimension sa inyong kaluluwa. Yan ang ibig sabihin that the kingdom of God is within you, or God is within you, the Holy Spirit is within you. Ng iyong dimension ng iyong kaluluwa, ang ibig sabihin ng dimension, that is the space there within you. Nandyan ang mga citizens ng iyong buhay. Nandyan ba ang mga citizens ng iyong kaharian? Kaharian ng Diyos na nasa iyong kalooban. 7 dimensions of the soul. Kaya sikapin mabuti na matutunan mo kung paano pasukin ang mga dimensyon ng iyong pagkatao. At makita mo doon ang Diyos na nakuupo sa kanyang trono. Kaya kung bubuksan ang pinto, papasok ang Diyos at kakain, kasalo ka, at ang magtagumpay, bibigyan niya ng karapatan na umupo katabi niya sa kanyang trono. Na ibig sabihin, ang Diyos ay nandyan sa yung 7 dimensions of the soul. Kailangan lang yung buksan yung spiritual na kamalayan upang makita ang misteryo sa katotohanan sa liwanag ng Diyos. At
maging handa sa panahon na darating. Ngayon ay crucial itong panahon ngayon. I would say that this is really crucial time for everybody. Kaya pinasabi ng Supreme Master na ituro talaga itong Angels Contacts and Connection at paghandaan ang mga programang mas malaki para sa paghanda sa mga panahon na darating, makakaya natin ang ating mga kailangang mga hakbang upang tayo ay magtagumpay. So ano ang ating gagawin? Ngayon, mag-practice ng art of life. Makinig sa mga tinig ng banal na espiritu. Sikaping mabuksan ang iyong spiritual na kamalayan. Makita ang iyong mga anghel sa Diyos na kanyang ipinadala upang ikaw ay turuan sa mga importanteng mga bagay ngayon. Ipahayag ng Diyos sa iyong sarili mismo ang kanyang katotohanan sa pamagitan ng iyong pagbukas ng iyong spiritual na kamalayan. Kaya buksan ang iyong puso, ang Diyos ay palaging kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ninuman ng kanyang tinig at bubuksan ang iyong puso at isipan, papasok siya at kakain kasalo mo sa inyong sarili. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kahit anumang kahirapan magaganap sa iyong buhay, kaya mong talunin ang lahat. Ikaw yung isang taong magtagumpay. Kaya, mayroong prinsipyo, very important principle. I would say this in English, transformation of minor vibrational frequency into advanced vibrational frequency. Transformation of negative energy into positive energy. Kaya yung mga kahirapan, lahat na kahirapan sa iyong buhay na yung mga na-experience ay huwag kang mabigo o tumiwalag sa landas ng liwanag na ngayon ay yung tinatahakan. Yan ay landas that is actually expressed also again in the life of the Supreme Master in the person of Jesus Christ crucified in the cross. Ano ba ang lesson yan? Ang lesson yan, whatever difficulties in life, you must carry your cross and overcome all those sorrows, pains and sorrows. Kasi ikaw ay magtagumpay. Ibibigay sa Diyos, ibibigay sa iyo ang karapatan mamamahala sa kanyang kariyan ng diyan sa iyong katawan. Kaya ikaw ay makaakyat o makauwi sa iyong kaharian. Tunay na kaharian na saan ikaw, yung banal mo na espiritu ay nanggagaling. Yan ay ang katotohanan. Ngunit ito ay hindi lang natin makayang madali itong maintindihan pag maniwala lang tayo. Kailangan natin higit, lampas tayo sa paniniwala. Kaya huwag kayong maniwala sa sinasabi ko. Gagawin lang ninyo ang mga aral nang yan ay kailangan upang hindi tayo madulas. Maraming mga taong nadulas sa paniniwala. Kahit mabuti pang tao at ginagawa ang lahat ng mga pagsunod sa batas ng Diyos. Ngunit ang mundo ay sadyang napakalupit, napakadulas. Kaya sa malaking mga kapangyarihan na bumabalot ngayon sa mundo, sino bang taong may kakayahan na talunin ang mga kapangyarihan na yon pag wala ang banal na espiritu, pag walang suporta na galing sa advanced spiritual world? Kaya sinasabi mismo ng Diyos ang kanyang kautusan, "My son, be wise," which is the first mother lessons of all the lesson. The first mother lesson of all the lesson, "My son, be wise." You must be wise. Na ibig sabihin wise na hindi maro. You have your complete surrender to God and follow the will of God by listening the force of the Spirit deep within you. So mayroong boses na palaging nagsasabi sa iyo, sundan mo ito, sundan mo ito. Ito ang daan patungo sa iyong tagumpay. Kaya ginagawa natin ang aklat ng dugukan ngayon. Ang aklat ng dugukan ay ginagawa, hindi ito aklat na akin. Ito ay aklat ng dugukan. Na ibig sabihin, aklat rin ninyo ito pang nandyan kayo sa landas na yan, na yung tinatahakan, landas ng Supreme Master. Omni Supreme Absolute. Universal Consciousness. Napakalaki ang mga gawain ngayon na kailangang gawin
At yung lahat ng mga espiritual ay sila yung pag-asa ngayon sa totoo lang. Ang lahat ng mga espiritual makinig, ang pag-asa sa ating panahon ngayon, ang pag-asa sa sangkatauhan, ang pag-asa sa mundo, buong mundo. Kung bakit pag-asa ng dalawang pwersa lang sa bandang huli ang magbanggaan at tatayo sa bandang huli. Art of life or art of destruction, which I already explained. I explained that by the light of the Supreme Master of Wisdom. Art of life is no blinding ignorance. Art of destruction is with blinding ignorance from the Orient opposite formation. Kaya when I say art of life, makikita ninyo yan sa gawa. Do your angels, contacts, and correction, and then you will see presence of the Supreme Superlight Angels manifesting the skies. But it is not just up to that. Hindi lang dyan ang lahat. Hindi dyan lang lahat ang magtatapos ang lahat. Sa panahon na iyong makikita ang presensya ng mga anghel ng Diyos na kanyang ipinadala upang tulungan ka, tulungan ang bawat buhay na makinig. Mayroong mga lessons or aral na kailangang sundan. Kaya, receive, align, and adapt. Ano ibig sabihin? Tanggapin mo. Kaya maraming mga taong hindi marunong tumanggap. Align para yung matanggap. Kaya maraming mga taong hindi marunong mag-align, kundi marunong lang gumawa ng paghatol. Kaya receive, align, and adapt. I-adapt mo para maging kaparti sa'yo. At yan ay napakahirap na lesson. Bakit yan ay mahirap? Malakas na enerhiya, ngunit hindi katanggap-tanggap na yung puso't isipan. Malakas na enerhiya, kundi hindi talaga katanggap-tanggap na yung physical na katawan. Nang ikaw ay naniniwala lang. Kaya hindi susi sa pagtanggap, adapt sa mataas na enerhiya sa iyong physical na katawan ang paniniwala. Kaya gagawin mo talaga ang iyong aralin, iyong lesson para marunong kang tumanggap at marunong kang maka-adapt sa napakalakas na enerhiya na ibinigay ngayon ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga anghel. Kaya receive, align, and adapt. And then paano gagawin yan? Practice angels, contacts, and connection. And you would learn, matutunan mo kung paano mo mabuksan ang iyong spiritual na kamalayan at matutunan mo rin kung paano mo gamutin ang iyong physical na katawan pati na rin iyong spiritual na katawan na hindi ka makalabag sa kautusan ng Diyos. Huwag labagin ang kautusan ng Diyos. Kaya ingatan mo ang iyong templo ng iyong katawan. Huwag lasunin ang iyong physical na katawan. It's time to begin your lessons in inner cultivation. When you do it on the next day or tomorrow, that would be so late. Ngayon na ang panahon. Kaya, this is the right time to wake up spiritual awareness. This is the right time. Kaya maraming mga tao ngayon sa buong planeta, kailangan ng inyong mga liwanag. Kaya, sikapin pang lumaki ang iyong mga liwanag upang matulungan natin ang tagumpay para sa lahat. Matulungan natin ang pagkamit ng totoong tagumpay para sa lahat. Na ibig sabihin, hindi tayo mawawasak sa opposite formation. Na ibig sabihin, art of destruction. Kaya mag-art of life, mayroon ding art of destruction. Kaya ang mga anghel ng art of life, matutunghayan ninyo, 4 na ngayon sila na mga commands of Supreme Superlight Angels. And they are actually enumerated. And all practitioners of Durukan that pass the Lightship initiation, alam nila yan. Alam ninyo yan. At darating sa hinaharap ang 3 commands that would represent, pag religious pa tayo, sabihin natin 7 angels of God. We are not talking about 7 angels of God. We are talking about commands of the angels of the Supreme Absolute.
that will ascend, the ascension of this planet into higher dimension. Itong planeta ay sisilang itong planeta into higher dimension. Kaya whether we like it or not, you will like it or not, believe it or not, wala tayong magagawa sa katotohanan. Darating ang bagong panahon at ngayon ay ang paghahanda. Yung darating na panahon ngayon ay pinaghandaan ng mga kapangyarihan, material or makalupang kapangyarihan at saka makalangit na mga kapangyarihan. Sa mga makalupang kapangyarihan, hindi ninyo alam pag hindi ibuksan ninyo ang inyong mga puso't isipan. Ano ba ang mga nagaganap, nangyayari ngayon sa inyong kapaligiran? Okay, so things you don't know when you do not open up your heart. When you do not open up your wisdom. So, para malalaman natin, buksan natin ang ating spiritual na kamalayan. At umpisahan na gamutin ang mga sakit ng physical na katawan. So, sa natural healing, divine healing of dugukan, walang totoong mga sakit na mga may pangalan na tinatawag natin na mga cancer, Alzheimer, diabetes, or kahit ano-anong klaseng mga pangalan ng mga sakit matutunan natin sa mga medical books. Simple lang ang ating mga paliwanag sa mga problems ng physical na katawan. Tatawagin na natin itong mga sakit. Sa natural healing or divine healing ng dugukan, nakaikot-ikot lang tayo sa negative energy contaminations, poisonings of the energy body and of the physical body, energy imbalance. Diyan lang tayo nakaikot-ikot. Kaya yung pinag-aralan natin sa ating model ng divine healing, natural healing is totoong healing na tinatawag natin art of life, na hindi lang physical ang katawan ang ating tiningnan, kung hindi tiningnan ang kabuuan mong mga katawan. At present life evolution, you are 7 dimensions of the soul. And then at higher level of that foundation, you could be 11 dimensions of the soul. But lessons could be taken later. Dito muna tayo makaikot-ikot sa 7 dimensions of your soul. Kaya when you study martial arts or any forms of art, development of the body, mind, soul, and spirit, that would compose the dimensions of your soul, the 4 dimensions of your soul. And then let's do with the 7 dimensions of the soul to complete. And then maumpisahan natin na gamutin ang ating lahat ng mga kahinaan ng buhay. Huwag tayong matakot pag wala tayong pira ngayon. Matakot ang pira pag nandun sila sa atin. Bakit man? Kasi itatapon natin sa dagat-dagat ng apoy. Ano ibig sabihin yan? Darating ang panahon. Sundan ninyo lang ang landas ng liwanag na inyong tinatahakan ngayon at ikaw ay may buhay na walang hanggan. Kaya, sa aking mga kakilala, siguro marami din mga tao na sino bang taong hindi matatakot kung walang kayamanan ngayon? Mayroon bang taong hindi matatakot kung wala siyang kayamanan? Sabi ng Diyos, ibenta ang iyong mga kayamanan at ibigay sa mga pulubi at susunod sa Kanya. Sino bang taong may kakayahang sundan yan sa Kanyang, gawin yan sa Kanyang buhay? Sa panahon ngayon. Kaya, hindi yan madali. Ngunit ano ba ang ibig sabihin sa kautusan ng Diyos na yan? Kaya nakita ng Diyos ang attachment ng isang tao sa mga makamundong bagay. Kaya sa panahon ng nakaraan, ng yung haring ibinigay ang kanyang sarili sa pagsunod sa mga batas ng Diyos, in the persons of King David, in the persons of King Solomon, binigyan sila ng kayamanan at karangalang hindi mapantayan nang dahil nalugod sa kanila ang Diyos. Nang dahil naging malinis, matuwid at tapat sila sa Diyos. Kaya mayroon silang complete surrender to God. So, ang ibig sabihin ngayon, kayamanan, material at saka spiritual
mayroon kang complete surrender to God. Kaya huwag kang matakot kung ano ang kalagayan ng buhay ngayon. Sundan mo lang ang iyong landas ng espiritual at sikaping magkaroon ng espiritual na kamalayan. Kaya buksan ang iyong espiritual na kamalayan upang iyong maintindihan ang mga higit na kailangan sa panahon ngayon. At napakaraming mga bagay na dapat na natin gawin ngayon. And again, we are in the 14th book, volumes of the Quran. And I wish, I hope that maraming mga tao na makakonect upang kayo ay makakita din sa katotohanan ng liwanag na ito na ibinigay ngayon ng Supreme Master para sa inyong lahat, para sa ating lahat. Pagbalaan sa kinabuhi o sa kinaayahan. Gid.